Ito na ang first expensive purchase namin dito sa US. Kasi nagkataon si Daddy, nagloko yung phone niya. Ito, wala naman kami sanang balak magpalit. Kaso, ang hina ng signal. Hindi siya nakaka-receive ng text and call pag nasa specific na lugar. Pero ako meron naman akong signal. Same kami ng provider. So, nagloloko talaga yung niya. Patingin, Dad. So, ang binili pala namin ay iPhone 17 Pro 256. So, hindi siya Pro Max. Pro lang siya. Ngayon, binili namin to sa mismong Apple Store online lang. Last night. Kasi, ang tagal namin nakahanap ng ng phone na mabibili. Actually, umorder kami sa Amazon, na-cancel. Parang na-detect niya na fraud daw yung account, parang ganon. Siguro dahil sobrang mahal ng binibili. Tapos, buti na lang siguro blessing in disguise kasi yung nakita namin yung mga reviews sa Amazon, mga refurbish or renewed yung mga phone, hindi talaga siya brand new. Usually daw, siya, nakalock. So, sabi nila, unlock, pero nakalock daw sa specific provider like T-Mobile, Verizon, mga ganon. So, nag-come up kami sa decision na sa Apple na talaga bumili. Anyway, ang cost niya, Dad, is 1,000. basta ang total kasama na yung tax is 1,144, mga ganyan. Tapos may delivery fee na $9 para tomorrow dumating agad siya. So, yan. Inabangan namin siya sa baba. Dineliver siya ng Uber. Nag-tip na lang kami ng $5. Ang binili namin ay open line kasi nakatelo kami. Yan yung dating cellphone niya na walang signal. Nakakainis. Okay. So, i-activate lang niya dyan yung eSIM niya na Telo. So, naka-eSIM kami na Telo. Naka-promo siya ng 6 months, $10 lang per month. Pero after 6 months, $25 na siya per month. Prepaid yun. So, sobrang mura ng Telo. Okay naman ang service niya sa akin. Kaya ayaw muna namin magpalit. Para makatipid muna. Kamusta, Dad, yung feel niya? Maano ba? Mabigat? Ay, wala siyang maliit lang siya, hindi siya Pro Max pero ang ganda niya, solid. Hindi rin siya mabigat. Wala siyang casing, Dad. Wala nga. Ako, kailangan natin bumili ngayon ng casing. Order mo na lang sa Amazon. Sabi po kay ate, huwag siyang pagpabili. So, din kami na, anong tawag na sa Amazon, Dad? Prime. Nag-prime din kami sa Amazon. Para free delivery. At saka mas mabilis yung deliver. Ang monthly nun, parang nasa $14. Ang yearly niya is 140 something. So, ang inclusion niya sa box, cable, wala siyang Dad? Adapter? Wala. Oh my. Ganyan naman talaga yun. So, Type-C na siya pareho. Hello, mga Beshi Waps. Kamusta ang mga buhay-buhay? Good morning.
Good evening sa inyo dyan sa Pinas. Let's have breakfast. Si Daddy ay nagluto na scrambled egg and ang tawag dito, Daddy? Chili. Chili con carne. Favorite namin to. So, ano siya? Yung walang beans. Tapos, tinitimpla lang ni Daddy ng onion, cheese, pepper, and madaming condiments. Sarap. Pinapalaman namin sa bread. And hot drink. So, kwentuhan lang tayo ng very quick kung ano bang balita sa sahod natin as single earner sa family. Kasi, syempre expected na yung dependent natin, yung mga spouse natin, hindi pa siya makakapag-work agad-agad kasi required ang SSN and green card para makapag-apply sila. And it would take up to 2 months ba? O 3 months? Mga 2 months. Expected that for exam. Ayun, so dahil tayo pa lang ang nag-work, papakita natin kung kaya ba, makakasurvive ba. No? Kaya paghandaan natin bago pa tayo, para mapaghandaan bago tayo makarating dito sa US, kasama ang dependents. So, nga pala, nung dumating ako ng December, meron na ako kasing isang paycheck na dumating. So, ang rule kasi dito sa US, kailangan mag-file ng tax every start of the year. So, ang deadline is on April 15th. Dapat makapag-file na ng tax. So, kahit isang paycheck lang daw is kailangan na namin mag-file. So, nakapag-file na ako. Merong nirefer sa akin yung friend ko si RJ. So, magbabayad lang ng more or less 150, more or less. Ganun. Yearly naman yun para ma-compute yung tax. And kung okay naman yung pagbabayad ng tax, most probably may marireceive tayong return. So, sana makakuha tayo, hoping. Kasi yung iba kong mga kasama, meron yata silang na-receive. Tapos meron din kaming isang kasama na experience niya, sabi daw sa kanya, though lawyer yung kausap nila hindi ko alam bakit alam ba nila yung sinasabi nilang sa fire taxing kasi lawyer hindi daw hindi daw kailangan mag-tax kasi hindi daw umabot sa minimum yung na-receive na income, parang ganon. So wala daw kaming ma-violate na rule kung hindi pa kami mag-file for 2025 kasi isa lang naman daw yung payroll na na-receive namin. And sobrang liit pa lang niya. Yun ang sinabi sa kanya. Though, yung iba namin kasama, nakapag-file. And parang may marireceive sila. Kasi, depende sa dami ng anak mo, yung marireceive mo. Ganun siya. Di pa kumakalulat? Tulog pa yung mga bata. 10:50 na dito ng umaga. Okay. So, wala tayong i-disclose na specific salary. Siyempre, bawal yun. I will just give you yung more or less na basic
na matatanggap ng isang nurse as a home health care kapag hindi nag-OT. So, kagaya ko, may mga week kasi na nag-OT ako, may weeks na hindi ako nag-OT. As in, yung required lang sa akin ng company na hours na ma-meet, yun lang. Doon na lang natin i-base. Okay? Sa walang OT. So, kapag walang OT, weekly ito ha, weekly yung sahod namin. More or less, hindi ito yung specific na sahod ko ha. More or less, ang marireceive ko weekly is 1,130. More or less. Kapag hindi ako nag-OT. So, 1,130 times 4, kasi 4 weeks, sabihin na lang natin ganun. So, that's equals to 4,520. Ngayon, mina-minus ko yung 20%, more or less din yan ha, more or less, sa tax na pupunta, yung 20%. Yung total deductions na. Hindi siya specific ha, ano lang yun, more or less. So, roughly, in 1 month, ang kukuha natin ay 3,616. Okay? Yan ang makukuha natin kapag hindi ka nag-OT. Okay. Ngayon, ima-minus natin dito yung mga basic na expenses natin. Ito yung hindi pwedeng tipirin, hindi pwedeng i-cut kasi matik sa kailangan natin bayaran. Ano yun? Una yung rent. So yung rent natin ay 2,250. Diba? May higit na agad sa half. Less pa natin yung water, fixed din yung 70 monthly. Less natin yung car, 700 monthly. Tsaka yung insurance ng car, na more or less lang ito ha, 200. More or less. Less din natin yung health insurance na pinakamababa natin pwedeng makuha ay 200 para sa amin na yan ni Daddy. Okay. And yung electricity more or less is 300 kasi winter, though mababa yan kapag depende sa gamit talaga. Pero ngayon, dahil winter, mostly nasa 300 ang mga bill. Kasi laging naka-on ang heater. Okay. So, dapat minus. Ano pa ang mga expenses natin, Daddy? Wala pa dito yung ating grocery, mga kailangan natin. Andun na yung water. Ang hindi ko alam is yung gas, kung paano bayad doon. Anyway, pati yung internet sa bahay, kailangan din yun. So, internet, pati yung data natin, kasama na rin natin yung gas. Roughly lang, nasa 300 din siya. More or less, ano. And then, yung expenses natin, monthly, like food, gas sa sasakyan, mga kung ano-ano kailangan bilhin, mga needs, di ba? Ay, nasa 500.
more or less. Okay, wala na ba ako na-miss? Yan. So, pag tinotal natin to, for sure ay negative. See? Negative $904. Diba? Ang usual na ginagawa ng mga kasamahan namin dito is pinaparent nila yung isa nilang room. Kasi 2-bedroom. Malaki yung master's bedroom. Usually kasya ng isang family. So yung isang room, pinaparent nila sa mga single, pwede ring mga single mom, mga gano'n. So kung yon ay ipaparent natin, makakadagdag ng, so negative tayo ng 904 ha. So kung 2,250 plus 70 plus 300 yung kuryente, plus 2,620, divide natin yan sa 2 kung may makikirent sa atin. Madadagdagan tayo ng 1,310. Diba? So kung bilas natin dyan yung 900, magkano yan? Magkano yung sabi ko kaya? 910 ba? Short memory loss. So may matitirang 400. Okay, magkano yan sa peso? 57 ang palitan ngayon. May matitira tayong 22,800 na kulang pa sa pambayad natin ng utang sa Pinas. Wala pa dito yung dami pang wala yung monthly na pinapadala sa parents, yung mga obligation pa na naiwan sa Pinas. Ito yun, hindi naman tayo pare-pareho, di ba? Kanya-kanya tayo ng dalahin at pasanin. Yun, so kulang ang 22,800 para sa lahat ng kailangan pang bayaran sa Pinas. So, ang pinakasolusyon para magkasya is mag-OT talaga. Mag-accept ng extra shift. Kasi imagine kung na-accept ka ng extra shift, may extra ka na kaagad na 1,000 plus. Mga 1,500 more or less sa isang buwan. Pag mag-uuti ka ng isang araw sa isang linggo, so 4 times a week, 4 times a month, makaka-extra ka ng mga 1,600. So, kung mga ganun, 1,500, diba? Kung may 1,500 kang extra na makukuha mo sa OT, more or less lang yan ha, times 57, palitan natin yan. Magkaka-extra tayong 85,000. Yun ay kung masipag ka. Kaya kailangan talaga magsipag. Pero ang pinaka-prayer talaga natin, syempre ay makahanap ng work yung ating partner, ating mga spouse, para double income na. Pagka ganon, di mo na kailangan mag-OT, maluwag na rin yung schedule, tulungan na kayo. So we're praying talaga na makahanap na rin si Daddy. Though hindi humihinto si Daddy mag-apply online dahil ang kailangan natin ay work from home dahil hindi siya pwedeng umalis, yung mga bata walang magbabantay. Ayun. So yung iba kong mga kasama na yung mga husband nila nag-apply na. So, yung iba nakapasok sa Walmart. Sa Walmart stocker ang tawag. So, sila yung mag-i-stock ng mga items kapag closing na. So, graveyard sila nagtatrabaho. Meron din nakapasok as server. So, isang nursing facility ay magsaserve sila ng mga food
na gustong kainin ng mga resident doon, ng mga patients. Meron din akong kasama na ang asawa niya naman ay nakapasok as housekeeping. So, maglilinis naman siya ng nursing facility din. So, yung mga room, hallway, yun, lilinisin. So, yung rate na nakuha nila, more or less, yung isa 16.5 per hour, yung isa 17 per hour, and yung isa 20 per hour sa Walmart, mas mataas. Yun. So, yun yung mga pwedeng mapasukan agad. Basta't meron na silang green card and SSN. Ikaw lagi naman yung masasabi as nag-a-apply sa umpisa. Gusto naman ang experience mo. Ako kasi nahanap ko yung remote eh. Work from home, work from home. Kaya mahirap din kasi hindi lang naman ako yung nag-apply, marami din. Kasi, kaya try lang man try. Tapos sinasenda na rin ni Daddy ng for referral yung mga dati niyang katrabaho, baka sakaling may mag-refer, mga ganun. So, lahat ng possibility. But, masaya naman kasi sama-sama na kami. Naiinip lang talaga ako na dumating na yung partner natin. Ilang days pa ba? 20. So, 12 days na lang. Parang tagal-tagal pa ng 12 days. Kasi, mahirap na, alam mo yun, hindi ka nakatira sa sarili mong, apartment. Siyempre, maingay mga bata, may kasama tayo pag natutulog sila, hindi ka makapag-ingay, yan ganun. Hindi ka makakilos ng maayos. So, yun, gusto ko na talagang makuha yung apartment. And we will update you once we're there. Bye for now. Bye, Dad.